Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, paratang na tumanggap si VP Sara ng bag na may baril mula kay Kibuloy, sasagutin niya sa tamang panahon. Pagbawas sa 13 billion peso fund para sa 4.3 million 4Ps at AIX beneficiaries, itinanggi ni Senator Amy Marcos. Pagbabalik sa dating school calendar sa mga pampublikong paaralan, magsisimula na sa school year 2024-2025. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, may tamang panahon para sa lahat. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa inilabas niyang video message kaugnay sa paratang ng isang testigo na tumanggap siya at si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng mga baril mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Saad pa niya, hindi niya raw ikinagulat kung dumarami ang umaatake at nagbabato ng issue laban sa kanya. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Nitong Lunes, sa isang pagdinig ng Senado, ibinunyag ni alias Rene, miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC, na nakita niya umano ang mag-amang Duterte na umalis sa mansyon ni Kibuloy bitbit ang bag na naglalaman umano ng mga baril. Itinanggi ni Senator Amy Marcos sa mga aligasyon na tinapyasan niya ang 13 billion peso na pondo para sa 4.3 million beneficiaries ng mga programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kasunod ito sa naging pahayag ni Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon kahapon na aabot sa 900 sambahayan ang hindi nakatanggap ng ayuda mula sa 8 billion pesos fund na Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps noong nakaraang taon. Giit ng senadora, ang nasabing pondo ay inilipat niya lamang sa ibang programa ng DSWD na madali umanong maisakatuparan. Anya, tinanggal naman ng BICAM panel ang 5 billion peso fund para sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AIX dahil umano sa kakulangan ng fiscal space pagkaraan ng pandemya. Saad pa niya, nasa 45% lamang ang nagastos sa budget ng 4Ps batay sa pahayag ng DSWD sa naging pagdinig para sa General Appropriations Act 2023 budget noong September 2022. Inanunsyo ng Department of Education o DepEd na muling ibabalik sa dating school calendar ang umpisa ng klase ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan sa susunod na pasukan. Alinsunod sa DepEd Order No. 03, magtatapos ang school year 2023 to 2024 sa ika-31 ng Mayo ngayong taon habang ang break ay mula June 1 hanggang July 26. Magsisimula naman sa July 29 ang pasok para sa school year 2024 to 2025 at itinakda naman ang end of school year sa May 16, 2025. Ayon sa kagawaran, unti-unti lamang nila itong ipapatupad para maiwasang magambala ang pasok ng mga mag-aaral. Plano rin ng DepEd na ibalik sa June to March ang class schedule sa susunod na taon. Para sa Kidlat News Updates, ito si Joy Reyes nag-uulat. at inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.